Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-arangkada ng PUV Modernization Program sa kabila ng resolusyon sa Senado na ipreno ang pagpapatupad nito. I disagree with them because sinasabi nila binadali. This has been postponed 7 times. And those that have been objecting or we have been crying out and been asking for suspension are in the minority. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi ituloy natin. So that's what we will do. Giit ng Pangulo, 80% na ang nagpa-consolidate, kaya't marapat umano na pakinggan ang sinasabi ng nakararami. Sa resolusyon ng Senado na pinirmahan ng 22 senador, inirekomenda ang pansamantalang pagtigil sa pagpapatupad ng programa. Yan ay para umano maresolba ang valid at urgent concerns ng mga apektadong tsuper, operator at grupo. Ang di naman pagsang-ayon ng Pangulo sa resolusyon, tinawag ng transport group na Piston na sadyang pagtanggi na kilalanin ang paghihirap na dulot ng programa. Magkakasa naman ang grupong Manibela ng malakihang protesta bilang tugon sa pahayag ng Pangulo. Naghain ng panibagong reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at ilang dating opisyal ng Duterte administration. Kaugnayan sa umano'y maanumalyang pagbili ng Philippine Navy ng barko noong 2018. Nakatutok si Salima Refran. Dala ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga dokumentong susuporta sa reklamong plunder na kanyang inihain sa Department of Justice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo para sa maanumalya umanong 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Pinilipit nila yung kamay ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor dun sa private contractor. At nung nang pumalag yung Philippine Navy, pinatanggal siya sa pwesto. At naglagay siya ng isang bata niya na opisyal na willing tanggapin yung anomalous na contract na yun. Yun. At dahil dyan, malaki yung dumagdag yung kita ng private contractor at the expense of the Philippine Navy. Mismong si Duterte ang nagsabi na nang himasok siya dun sa kontrata na yan, sa SONA niya sinabi ito, na inutusan niya si Bongo na manghimasok. Kasama ring inireklamo si dating DBM Procurement Service Head Christopher Lau, dating Philippine Navy Chief Admiral Robert M. Pedrad, 7 iba pa, at iba pang mga sangkot na wala pang pagkakakilanlan. Yan si Christopher Lau, bagman niya ni Bongo, no? At siya ang unang humarap dun sa mga Navy officers at tinutulak yun nga yung proposal nung private contractor para baguhin yung mga equipment na ibibigay dun sa Navy. Si Bongo naman, bagman ni Duterte. Panahon ng Administrasyong Aquino nang bumili ang Pilipinas ng 2 frigate o barkong pandigma. Pero ang kontratang yan, inireklamong nabago sa Administrasyong Duterte, partikular sa equipment at mga gamit sa loob ng barko. Dapat yung end user, yung branch of service ang masusunod. No? Kung ano yung kailangan nila sa ground, kung ano yung ikabubuti ng mga sundalo natin, yun dapat ang masusunod at hindi yung mga kagustuhan ng mga kontratista at mga korap na opisyal sa kung saan man, ano? Ang akusasyon tinawag ni Senador Go na paulit-ulit at propaganda. Sa investigasyon ng Senado, wala raw umanong nakitang anomalya. Paninira lang umano ito laban sa kanya at sa dating Pangulo. Gayunman, bukas daw siya sa hakbang para tuldukan ang anyay kasinungalingan. Patuloy pang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni na dating Pangulong Duterte, Lau at M. Pedrad. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan na ng NBI kung posibleng sangkot sa oil smuggling ang sumadsad na MV Mirola 1 sa Maribeles.
Sabay niya ng ikinakasangakbang para sipsipin ang mga langis na karga ng 2 lumubog na motor tanker sa Bataan. Nakatutok si Mark Salazar. Sa recovery operation ng MT Terra Nova sa Bataan, tumutulong ang US Coast Guard dahil sa laki ng potential marine ecological damage kung hindi maaabatan ng oil spill. Nasa 1.4 million liters kasi ang industrial oil na karga ng lumubog na MT Terra Nova. Diniscuss po natin sa kanila yung current situation ng motor tanker Terra Nova, yung pong specific details po niya, like for example, depth of water, ano po yung position po ng barko, ano po yung mga ginawa na po natin sa underwater operation po natin, at ano po yung mga containment measures na ginagawa din po natin sa ibabaw naman po, based po dun sa oil sheen na nakikita. Kasama ang mga Amerikano, nagsagawa kanina ang Philippine Coast Guard ng simulation kung paano nila hihigupin mula sa lumubog na MT Terra Nova ang langis para isalin sa mga plastic container na ito. Nagpapatuloy rin ang recovery operation sa MT Bradley para palutangin naman ang buong barko. Nakahanda na raw ang siphoning pipes para rito. Ang mangyayari po nito, hihigupin po ng siphoning pipes na yon yung mga sea water inside the said vessel para po siya ay mag-afloat. And then kapag afloat na po siya, saka po hihigupin naman yung 5,500 liters ng diesel oil dito po sa motor tanker Bradley. Sa 3 barkong lumubog o sumadsad nung kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, pinakamaraming tanong dito sa MV Mirola 1. Wala itong kargang langis pero lumalabas na iligal ang kanilang mga biyahe na ngayon lang nabisto. Bakit din daw nagtatago ang mga crew nito? The initial information po talagang yan ay tumakas po sila noong pong kasagsagan na masama yung panahon. Bakit tumakas, sir? Iyon po sir yung iimbestigahan ng ating joint investigation team. Pumasok na rin ang NBI sa investigasyon dahil sa anggulo ng oil smuggling. Nauna nang itinanggi ng MT Terra Nova ang alegasyon. Sinisikap naman ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamunuan ng MT Bradley at MV Mirola 1. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ipinasapi na ng Senado at NBI ang 2 inirereklamong sangkot sa pang-aabuso umano kay Sandro Mulak. Naging emosyonal naman ang ama ni Sandro na si Nino Mulak nang humarap sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa mga alegasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa 2 nang abuso umano sa anak na si Sandro Mulak. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa 2 inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nodes at Richard Cruz. Ang masakit pa raw, si Nones, nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino, sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya. Sinabi sa akin niya noon, sinabihan daw siya ng kuya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi una sinabi ni Sandro, yun nangyari kesa sa akin.
Tumaas ang blood pressure ni Nino kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media companies sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been stated here in this letter are unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabpi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabpi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. And psychological. So hindi po siya maaaring makadulog dahil advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po. If you're going to invite Sandro here, baka additional pain na naman para abutin niya yan or whatever trauma na abutin niya. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone. It also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya Mulak kay Attorney Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po ng imisanat sa akin yung, pero at nag-apologize po sila sa akin. Nag-sorry sila sa akin, kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilinaw ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang hustisya, hindi po si Sandro ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinapina na rin nila ang dalawang inirereklamo. Inimbitahan din sa pagdinig ang iba pang media network, kabilang ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Cotabato City ang isang pulis at dalawang sundalo na sangkot umano sa iligal na bentahan ng baril. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Dapa. Naka-uniforme pa ang target na pulis na sangkot umano sa gun running nang mahuli sa entrapment operation kaninang umaga sa Cotabato City. Dapa. Hindi na siya nakapalag nang mapalibutan ng mga kabaro, di kalayuan sa isang kampo ng PNP kung saan ikinasa ang transaksyon. Kabilang sa nakuha mula sa suspect na si Police Senior Master Sergeant Muktasik Hadil Israel, ang dalawang M16 rifle na ibinibenta umano niya sa halagang 160,000 pesos kada isa. Just imagine, naka-uniform, nagbebenta ng illegal firearms. Ito yung warning natin sa lahat ng ating kapulisan na yung mga ganitong klaseng gawain ay walang puwang sa ating hanay. Nakatakas ang kasamahan ng arestadong pulis. Iniimbestigahan pa kung sino ang mga koneksyon niya sa pagbebenta ng iligal na baril at kung sino ang mga bumibili sa kanya. Ito ay maaring napupunta sa iba't ibang klaseng grupo, particularly sa mga criminal elements. Kaya yan yung ating ginagawa na kailangan ma-account talaga natin yung mga illegal firearms. We will check kung matagal na ba siya nag-i-engage sa ganong
illegal activity, we will secure a court warrant para mabuksan namin yung cellphone na nasa possession niya. Noong isang linggo lang, huli rin sa bypass operation sa Cotabato City ang 2 miyembro ng CAFGO ng Philippine Army na sangkot din umano sa bentahan ng iligal na baril. When these 2 CAFGO na nahuli, they voluntarily confided sa mga CIDG investigators na yung baril na ibinenta ay galing sa isang uniform personnel of Philippine Army. Sinusubukan pa naming makuha ng pahayag ang 3 na aresto na ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng PNP CIDG sa Cotabato City. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang PNP CIDG sa Philippine Army para masama sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ang miyembro nitong pinagkukunan umano ng baril ng 2 CAFGO na hinihinalang gun runner. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Talent and Riz ang isi-showcase ng Sparkle Stars na makiki-A sa bagong Gen Z series ng GMA na Maka. Di raw basta-basta ang kanilang dinaan ng audition sa setting Relate Much ang kabataan. Makichika kay Lars Santiago. Sa story conference pa lang, kitang-kita na ang excitement sa 6 na Sparkle Young Stars na bibida sa bagong Gen Z series ng GMA Public Affairs na Maka. Bibida sa weekly teen-oriented show sina Zephanie, Marco Masa, Ashley Sarmiento, Dylan Menor, Olive May at John Clifford. We're so excited. Medyo nakaka-pressure po. Nandun po yung talagang gusto namin na maibigay yung 100% namin. So, we're very excited and we're so grateful po. Yeah, I think good pressure naman to kasi parang mas invested na rin ako sa character ko. Mas excited na ako for what may happen sa set. I'm really excited kasi parang ito rin yung way to communicate with Gen Zs ngayon. Super happy to play my role dahil medyo influencer din. Ito yung one of the shows na talagang dream ko talaga na I want to be in a teen musical drama. Lahat sila ay dumaan sa mahigpit na audition. 2 beses na nagkaroon ng callback. I'm so happy and thankful na makakasama ko silang lahat. Sobrang saya po. As in, nung nabasa ko yung message, like, seryoso ba to? Seryoso ba? Ang Maka ay tungkol sa 6 na high school student na naka-enroll sa Arts and Performance section ng isang public school, ang Douglas MacArthur High School for the Arts. At dahil nasa Arts and Performance section nga sila, sa audition pa lang ay nagpakitang gilas na sila sa pagkanta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. Ayaw pagbuot, sige na lang taanik. Ha ha ha, katawa. Ha ha ha, hasula. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.